Magandang umaga po sa ating lahat. Sama po natin sa ating panalangin sa pagmimisa ngayong umaga ang intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Sally Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Frank and Bendia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, Mangaliman and Yasus family, Belarmino family, Rudel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Ruel and Gay Malelang Ribadinera and family, Engineer and Mrs. Avin and Ningning Tan and family, Bautista and Bitinol family. For the safety of the doctors, nurse, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessings for Reverend Father Pabs Piagalan, Priscilla Soleta, Lisa Alonso, Arnold Gonzalez, Isabelita Pansacola, Norma Villar, Mary Claire Quinahan, Johnny Melo, John Rondera, Hilda Ocampo, Noni Ospino, Dr. Dennis Atienza, Mario Bahala. Healing for Randolph Chua, John Ezekiel and Ivy Bisinal, Ana Corita C. Eternal repose of the souls, Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FSC, D. Reynats Nashola, Amado Quisana, Fe Y. Quisana, Luz Mondoñedo, Erlinda Nipomuceno OFS, Ellen Ona, Mother Emmanuel Dagli, MCS, H. and Isabelo Mausar in memory of his birthday. Sa iyong templo poong Diyos, aming sinasaloob ng iyong pag-ibig na lubos, papuri ng sansinukob sa malasakit mong taos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ng banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo ay para kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya lamang ang buhay na anak ng kaniyang ina. Kaya mahal na mahal namin siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat na ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi pa niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaring niluray ng mababangis na hayop. At ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Ang lakas ng kanyang iyak, mabilis na nakararating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi makasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa mga Ehipto. Ngunit, huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinararating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila ng pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad na alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya ay tutubusin. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, isang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito ang namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo.
Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, ni pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayong taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ng minamahal ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating karanasan, halimbawa ang mga karanasan natin, halimbawa yung kinakapos na, yung parang pakiramdam natin ay wala ng kapay-pag-asa, yung mga panahon na tayo ay parang bagsak ang pakiramdam. Di ba marami naman tayong ginagawa para lumakas ang ating loob. Pero isa sa mga sinasabi natin na ito, may biyaya ang Diyos. God will provide, laging ganun. At yun bagay, yun kinalakan ko rin prinsipyo galing sa tatay ko, laging sinasabi sa amin, God will provide. At totoo nga naman, ito yung isang katotohanan ng kabutihan ng Diyos natin, na laging may biyaya ang Diyos. Pero mga kapatid, kung nandun yung katotohanan na laging, may biyaya ang Diyos, God will provide, or may biyaya ang Diyos, isa din naman sa malalim na katotohanan ay, yung bagang hindi lamang basta may biyaya ang Diyos. Kundi yung isang sa palagay ko, mas malalim dito ay yung laging may biyaya ang Diyos. Sapagkat sa anumang pagkakataon sa ating buhay, ay talaga namang hindi nagkukulang. Humingi man tayo o hindi, di ba, lagi namang nagbibigay ang Diyos. Sapagkat ang katotohanan, alam ng Diyos ang ating kailangan. Talos ng Diyos ang nasa ating isip at nasa ating puso. Kaya, sa palagay ko, yun yung mas malalim dapat na prinsipyo natin. Hindi lamang basta sasabihin natin, ay may biyaya naman ng Diyos. Kundi, ang mas malalim dito, ang mas maganda nating panghawakan ay yung katotohanan na laging may biyaya ang Diyos. At ito yung kaisipan na ipinapahayag ng Ebanghelyo natin, na siya namang kaisipan din na gustong itanim ni Jesus doon sa mga kanyang isinugo para sa pagmimisyon. Sa pamamagitan, makikita natin dito, doon sa tagubilin, doon sa mga alagad. Aliwanag ang sabi dito ni Jesus, yamang kayo tumanggap ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. At dugtong pa niya, ito na yung, kumbaga ay isang mahigpit na bilin. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. At hindi pa doon nagtapos. Alam naman natin, dinagdagan pa ng ating Panginoon, huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod. Bakit? Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Anong ibig lamang sabihin? Nais itanim ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang mahalaga ay yung misyon. Ang mahalaga ay yung pagtugon. Kung may alalahanin ka sa buhay, adi, bahala na ang Diyos. Sapagkat, ang totoo, laging may biyaya ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito lang yung simpleng kaisipan na naisipahayag sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito, na sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay na ito, patungo sa kanyang kaharian, ano man ang ating karanasan, ano man ang ating pagdaanan, ano man ang dumating sa ating buhay, ang lagi nating tatandaan, hindi lamang basta may biyaya ang Diyos, kundi laging may biyaya ang Diyos. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, sumang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ako ang may kapal na inalagay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubos at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ako ang may kapal na inalagay. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon kung pagkain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayan ng mga banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin ay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka o may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, Ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, magpadaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsalitan mo ako ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay ng walang.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang na iloobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay garanasan ng gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.